itong style ng gobyerno, if they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Itong may problema sa ating bayan. O we try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May Diyos ko po. Walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng laro lang yung mga mayaman. Yan binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan. Yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig, gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang, baski wala na yung value. Ano kasi natin, ang peso is, ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. Kung gaya ng negosyo mo sa sari store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ng ekonomiya natin, yan lang may ibigay natin. Kasi kung maski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera mabibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun kakapal, kasi ganun kamahal. Yung binibili mo, ganun tama lang sa bibiliin mo. Kasi nagkataas yung presyo eh. Yung huwag ninyo sabihin na pera nakalamang. Hindi, tabla yan, ganun palagi yan. Hindi pwede yung karne norte, bababa lang, tapos sa taas yung pera mo na mabibili. Ang karne norte, habol yan pati sardinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sarili. Pera, ayuda, huwag ninyong huwag kayong magkaroutang na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Ika'y nagtatrabaho, laborer ka, nagkukontribute ka sa ekonomiya ng Davao. Mga building,
someday yung ginamasa mo na simento, maging building yan. You improve the economy kasi yung mga building yan may mga kwarto-kwarto. So marami magpasok ng kailangan ng mga kwarto-kwarto, negosyo. Magtayo sila ng mga building ito, kailangan nila ng mga... Ganun ang ano niyan. Ibig sabihin, walang libre dito sa buhay na ito. Pinaghirapan mo yan. Inyo yan. Tanggapin ninyo, inyo yan. Huwag kayong pasalamat. Yan ang mensahe ko para sa Pilipino. Sa mga kaigsunan akong Pilipino, ang lahat ng problema. Pero para sa ibang namayapa, tila wala pa ring kapayapaan. Lalo na yung mga namatay sa marahas na paraan. Libo-libo ang nasawi sa tinaguriang giyerang kontra droga sa nakaraang mga taon. Hindi makatarungan yung ginawa nila. Hindi sila Diyos para ganyan ang gawin nila. Maraming tanong tungkol sa madugong kampanya ang naghahanap pa rin ng kasagutan. On behalf of the Committee on Dangerous Drugs, the meeting is now called to order. So we expect this to be a very important day doon sa continuation ng Oh, panoorin nyo na lang to pero bibigyan natin ng konting reaksyon. Dito kasi sa parting to, Ito po nakakaiyak to, putik, sumabog yung iyak ko dito. Si Susie nagbigay sa akin nito. Paparinig ko lang sa inyo. Ipo-full screen ko. Ito po December 2015, nabalita to sa, sa GMA din. Ito po yung bata. Itong 2015, December 2015, tatlong bata ang na-feature dito sa GMA. Namumulot sila ng bigas sa kalsada. Yun po, namumulot sila ng bigas sa kalsada. Ayan po. Tungkol ito sa tatlong batang magkakaibigan sa Maynila, sina Justin, JJ, at Marcelino. Sa unang tingin, di mo mawari ang kanilang pinagkakabalahan. Ayan, post natin Ayan, namumulot sila ng bigas. Post natin para na makapiright. Yun pala, ang mga butil ng bigas na nalaglag sa palengke, isa-isa nilang pinupulot. Ayan pinupulot nila yung bigas. Tapos, pagpulot nila, kami nakikita ang kalakal. Kaya po, si Marcelino. Ito si Marcelino, yung nakapula. ano lang po kami, nalalamputan lang po kami ng bigas. Mula sa pamumulot hanggang sa pagluto ng Tapos sinasaing nila sa lata. Ayan, sinasaing nila sa lata, tapos kinakain nila. Ganon sila kahirap. Ayan. Eto nakakaiyak dito. Ay, Mami Lalay, nalaw ingat yan, kumaring kamandag. Tapos si Marcelino, putek, patay. Alam nyo ba't kinamatay? Nabiktima ng EJK. Grabe. Nabiktima siya ng EJK. Isa siya sa nabiktima ng EJK. At bukod doon, yung nilalait ni Bato na pare si Father Flavi, tignan nyo ang ginagawa ni Father Flavi dito. Si Father Flavi po ang talagang nag-aasikaso ng mula nicho, nilalabas ni Father Flavi, ayan, kasama ni Father Flavi to, dinadala niya kay Dr. Fortune. Ganun po kasi sakripisyo ni Father Flavi dito. Makalipas ang 9 na taon, ito na ang sinapit ni Marcelino. Ayan na si Marcelino, yung nakapula. Patay na siya. Ayan na siya. Nabiktima siya ng EJK. Putik, nakakaiyak to, sabi ko sa inyo. Si Father Flavi, ayan po yung minamaliit ni Bato, na sinasabihan ni Batong adik ka pala. Yung sinasabihan ni Batong adik, tignan nyo yung sakripisyo ng pare.
Kalansay Ayan na na, ayan na po si ano. Ayan na si Marcelino, yung batang nagsasaing. Grabe, oh. na maingat na hinuhugot mula sa nicho. Ayan, paggugot nila dyan, gagawin ni... Ayan. Hanggang ngayon, malalaman natin yung totoo. Ayan, tignan nyo po yung sakripisyo ng pare, ng Father Flavi, para dun sa mga biktima ng EJK. Noon, basbasan nawa kayo at si Darwin. pinangunahan ni Father Flavie Villanueva ang exhumation dito sa La Loma Cemetery. Pero mo ginagawa pala ni Father Flavi, yung mga biktima ng EJK, pinahukay niya lahat, tapos pinadinala niya kay Dr. Fortune, tapos ginaganong-ganon lang ni Bato. Kabilang siya sa isang non-government organization na tumutulong sa mga naulila ng war on drugs. Ayan na si Marcelino. Grabe, ano? Patong nila lang. Pero mo, kita mo, grabe, kalansay na pinapahukay ni Father Flavi, no? Sa kanila mga yumaong mahal. Kaya nirerentahan lang nila. And the rent is only good for 5 years. Pero mo, ang nangyari kay Marcelino, ang nangyari pa kay Marcelino, masaklap pa. Yung wala silang sariling lupa sa sementeryo. Kaya, automatic, tatanggalin din siya. Madamdamin ang mga tagpo sa sementeryo. Ayan, oh, tignan nyo si Father Flavi, oh, tignan nyo po, binubuhat niya yung Ayan si Father Flavi, oh. Hindi pa kasi tuluyang naghihilom ang mga sugat na iniwan ng karahasan. Babaw na lang. Hindi ka po nung katarungan. Bayaran po nila yung ginawa nila sa anak ko. Oh, kita mo? Oh, tignan nyo. Yan ang produkto ni Digong, mga hayop kayo. Yan yung kinakampihan nyo. Eh, tignan nyo. Oh, yan ang produkto ni Digong. Motok daw po na baril. Yan, oh, produkto ni Digong. Ayan, oh. Akala ko yung Eusebio, presinto lang. Yung pala purinarya na pala yung hype ko. Mga pulis purinarya na pala po yun. Ang panghuli sa mga iniksum, si Marcelino. 17 anyos lang siya ng paslangin noong 2019. Oh, 17 years old. Oh, pinaslang. Oh. Duterte pa more. Pero di tulad ni Darwin at Adrian, hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung isa siya sa mga biktima ng war on drugs. Kita mo, ayan yung, ang malupit dito, Jeya. Hello, Jeya. Ang malupit pa nito, Victor Maala. Ito yung nilalait ni Bato na adik adik ang pare. Kita mo yung sakripisyo ng pare, yung sinasabi namin sa'yo, Bato. Minamak mo yung tao Pare siya. Tignan mo yung sakripisyo. Ikaw ba nagawa mo yan? Yakapin mo man lang yung mga namatayan? Nagawa mo ba yan, Bato? Tignan mo si Father Flavi, bubuhat pa ng bangkay. Ni walang lapida ang kanyang nicho. Wala raw kasing pambayad ang pamilya niya noon. Kita mo, walang lapida. Pero mo si Marcelino nilibing po, kumot. Ganon kahirap. Nilibing yung bata, kumot lang. Si Father Flavi, kita mo, Ayun yung nilalait ni Bato, Hanggang sa kamatayan. Ayan nilalait ni Bato. Kita mo. Bato, nilalait mo yung ganyan pare. Tignan mo yung sakripisyo para sa EJK. Kayo, may sakripisyo ba kayo sa EJK? Nagawa niyo ba yan? Buhatin man lang. Hoy, Karklea, thank you Karklea, andayo mo pera. Thank you, Mare. Konti na lang, Mami Lourdes. Yan, Ramdam ng binatilyo ang kasalatan. Kita mo yung pare, tignan mo yung pare, Bato. Kaya mo ba yan? Bumuhat ka ng bangkay na biktima nyo. Sa sobrang walang pera, Bato. Kita mo? Sa kumot lang, binalot, walang kabaong. Kaya mo ba yan?
Yan, sabihan mo si Digong. Oh, pakain-kain sila ng lechon, hayop sila. Sobrang hirap, pinatay ng EJK. Sobrang walang pera. Putik na yan. Walang kabaong. Makakita niyan, tapos sabihin nyo, collateral damage sila. Hayop kayo. Ang kanyang lola Feli, hindi pa rin matanggap ang nangyari sa apo. Nakita na lang ang kanyang bangkay na tadtad ng saksak sa gilid ng palengke. Ayan, no? Oh, ayan na siya, oh. Oh. Huwag natin, baka maano tayo eh. Ay, si Father Flavi, oh. Putik, oh. Oh. Kung titignan mo yung police reports, 3 bagay nakalagay doon. May baril, may droga, nanlaban. So we exhume them, and in the process, we bring them to Dr. Raquel Fortun Oh, to kita probe into mo. the matter. Oh, oh. Tingnan mo. Oh. My God! Upang yung sabi natin, yung mga kalansay na katotohanan ay makapagpahayag kung paano sila Oh, pinasnan. Mami Lourdes, siya nga yung kasagutan ni Bato. Siya yun. O yan ha, panoorin niyo yan, maganda yan. Mga boses mula sa hukay. Kaya Ato Marolyo, maiiyak po kayo. Grabe yan. Di ko nga, nung tinapos ko to, nakailang iyak ako eh. Nakailang iyak ako dito. Tapos meron pa yan, in-interview yung in-interview yung 3 sila, di ba? Di ba 3 sila dito? Ayan, di ba 3 sila? Ayan, di ba 3 sila dito? Ayan, 3 sila. In-interview rin yan, pati ito. Yung mga tropa niyang maliliit. Ito si Marcelino yung nakapula, patay na yan, di ba? Ito buhay itong dalawa, in-interview yan dito. May na-interview yan. Ayan siya, in-interview yan, si ano. Ayan, in-interview pa yung mga tropa niya, ayan, Hindi daw niya malilimutan ang araw na huli niyang nakita si Marcelino sa labas ng paborito nilang fast food restaurant. In-interview siya. Binilinan lang siya, sabi niya, tropa, bantayan mo muna yung bike ko. Tapos, pagbalik ni Marcelino, binigyan siya ng pera, tapos, kasi si Marcelino, binigyan pa siya ng pera, kasi nagugutom na to eh, binigyan siya ng pera, tapos umalis na nakabike. Yun na uling nakita niya. Yun na uling nagkita sila. Bakit kaya siya umabot sa ganun? Baka pinaghinalaan lang. O, kita mo, pinaghinalaan. Biro mo, 17 years old, pinaghinalaan, no? Grabe, no? Yan, panoorin niyo yan, ha? Ganda yan. Iiyak kayo ng iiyak dyan. Baka makapirik na tayo. Tama, Sir Roger Mabait. Napaka demonyo. Diba, Abraham? Ikaw ba naman, sabihin mo ng ano yan? Sabihin natin pagbintangan nilang asset o runner. Putik, patay mo, 17 years old. Putik talaga. Di mo barilin si Kibuloy. Mga boses mula sa hukay. Ayan na. Mga boses mula sa hukay. Panoorin nyo. Ma'am Janelle, hello. Karklea, thank you Oo, kaya galit sila. Alam mo? Kaya galit sila dyan kay Ato Marolyo. Dahil nga dito. Sila Badoy. Hello, Sheena. Sir Eromed. Okay ka na ba? INC mo ka na imasmasang ka na. Oo, tama, Sir Roger Mabait. Hindi natin tatawagin mga DDS na hayop. Demonyo na lang. Kasi insulto sa mga hayop. Tama nga naman, insulto sa mga hayop. Hoy, Mami Lourdes. Mama Niña Chupapi.
Sir Chris Angel, salamat kagabi. Nag-enjoy ako ha. Sarap din talaga minsan naggagala-gala ka eh. Nakaka-enjoy eh. Sir Chris Angel, grabe pala to si Sir Chris Angel. Mahal na mahal ako nito. Mahal na mahal pala. Alam nyo, kwento ko lang ha, Sir Chris Angel, konti ko lang kapiraso. Alam mo, si Sir Chris Angel pala, hirap na hirap yung makapanood. May diferensya yung mata niya. Pero, talagang, alam nyo ba, pag nagtatype si Sir Chris Angel, hirap na hirap po siya. Kasi may diferensya yung mata niya. Pero pinipilit niya dahil mahal na mahal niya kami. Thank you, Sir Chris Angel ha. I love you so much. Ayan ha. May diferensya kasi yung mata niya. Naiiyak tuloy ako. Hindi, nakakatats kasi. Sobrang natatouch ako Sir Chris Angel eh. Kasi talagang hirap na hirap po siya. Yung sinasabi niya, ano ba, yung cellphone. Ganito po siya manood, oh. Ganyan po. Ganyan. Ganyan kalapit. Ganyan po. Ganyan po, hindi po ako nagbibiro ha. Ganyan po si Sir Chris Angel. Kaya, ewan ko, naiyak tuloy ako ha. Sir Roger Mabait, maraming salamat ha. Mami Eva, maraming salamat ha. I love you, Sir Chris Angel ha. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ha. I love you. Ayan ha. Minsan pa naman sinasabihan ko yan, ang tagal mag-type. Yung pala, hirap na hirap. Sorry, Sir Chris Angel ha. Sorry ha. Sinasabihan ko pa naman niya minsan, ang tagal mag-type. Yung pala, hirap pala talaga mag-type. Sorry, Sir Chris Angel ha. I love you. Sir Wetsky, ganun ka rin ba? Sir Wetsky, ganun ka rin ba? Bagay, lahat ng mga subscriber ko, ganyan eh. Yan nyo, pag tumakbo ako, ha? Pag tumakbo ako ng congressman o kaya mayor, lahat kayo, bibigyan ko kayo ng senior citizen hall. Pero tayo para sa mga senior citizen. Tapos ang kukunin natin siguro, ang magsusumba doon, sino ba yung bata dyan? Si Sweet Sense. Yan si Sweet Sense, gagawin natin Zumba instructor. Sweet Sense, magkakaroon tayo niya. Zumba, tsupay. Mag-ano tayo. Kasi talagang mga subscriber ko, mga talagang iba eh. Ayan ang tinatawag natin na para hindi sila mang-open, alamat. Alamat. Tapos kakanta si Sinita ako, Emotera, yan ang mga kakanta. Yan ang mga kakanta. Grandmama, hello po, Amuse Musical Store. Ayan. Sa Ridel, ayan. Grabe. Hindi, grabe nga mamulalim eh. Pag nakikipagkita ako sa mga subscriber ko, talagang nagbumukhang bata ako eh, kaya lagi ako nakipagkita eh. Alamat na lang, huwag ng Asian. Sige, Mami Lourdes, pupunta ako yan. Basta imbitahan nyo ako kasi gusto ko talaga kayo makita lahat. Kasi magmumukhang bata ako. Magmumukhang bata talaga ako eh. Kaya share ko na. Ito yung nagkano kami. Ito. Nagkita-kita kami kahapon eh. Si Ma'am Nia Chupapi. Si Ma'am Nia Chupapi. Ano ba yan? Ba't? Teka lang, lumalabas yung mga porn. Yan o. Ayan o. Sir Chris Angel o. Si Mami Lourdes. Si Ma'am Nia Chupapi. Si Utol Chris. At syempre, kasama ko ang aking kasambahay. Yan o. No filter. Ayan o. No filter. Tingin ko baka pwede na yan. Tingin nyo. Pwede na ba yan? Alisin ko na itong filter. Naumay na ako eh. Tsagaan nyo na kaya yung mukha ko. Darna! Pwede na yan. Hoy, Eglinton West. Hello.
Yun oh. Baka pwede na yan. Pagtsagaan nyo na yan. Hawig mo si Alden. Putik naman, And out of the blue, God gave me you. Show me what's Yolo, ang pogi mo pala talaga. Maring Carclea. Sabi ko naman sa'yo, tinatago ko lang to. Yolo, kuha ka na ng password. Oh, Mami Bengay, kukuha na ako. Dadalawin kita dyan sa USA. Diyan na ako maglalagi. OFW na ako dyan. Kukuha ko ng Americana, 21 years old. Blondie. Yeah! Para magawa ko na yung mga pinapanood ko. Yung pinapanood namin ni Chupaeng, mga Rebiton, Jason Reyes, yung mga pinapanood na ni Sir Chris Angel, magkakajowa tayo. Kikita tayo dyan. Si Sir Roger mabait. Kaya para tas a-upload natin dun sa site. Kikita tayo. Hindi na tayo mag-vlog. Diba? Kukuha ko ng Blondie. Tapos, a-upload ko dun. Hindi na ako magbablog. Upload share nyo yun Ganda ng dimple. Yan Hoy, maraming salamat Mami Lourdes, Ma'am Nia Chupapi, at sa Utol Chris Ulo, at si Sir Chris Angel. Kahapon, nagtatampo nga kasi nga, inaarap sila Jake. Hindi naman nagtatampo. Ang dami kasi regalo. Ang dami regalo. Wala sila Jake. Wala sila Jake. Ako nakinabang Ang dahil ko rin ganyan. Chocolate. Chocolate. Jake. Sa'yo dapat to, Jake Sorry, wala ka, pre. Wala ka, Jake kung nandun ka, may chocolate ka. Wala ka chocolate. Dami na ito. 4 na box yata to, Jake. Play ko. Wala ka nun, Jake Meron pa akong bounty. Jake. Ayun nakalagay pa yan Jake Magnus. Ang sarap. Okay. Sabi ko, uy, mami, kaya ano yan kay Jake Magnus yan Sabi niya, wala nga dito Oo nga, Min. Ay, sabi ko, paano yan? Baka lumambot yan. Hindi ko nga alam, sabi ni Mami Lourdes, sabi siya kasi, baka lumambot yan. Oo nga paano to? 4 na box pa naman yan, sabi ko. 4 na box pa naman, baka lumambot siya, sayang naman, baka, pag paano po gagawin natin dyan? Uwi mo na kaya. Naku, nakakahiya po. Sabi ni Sir Chris Angel, tsaka ni Mami Lourdes, uwi mo na. Naku, nahiya po ako kay Jake Magnus yan, may pangalan Hindi. Sabi dinuduldul na sa akin, Ma'am Ninang Chupapit. Hindi, uwi mo na. Tama ka. Lalambot yan. Sayang. Naku po, baka kay Jake Magnus po yan Sigurado po ba kayo? Hindi, uwi mo na. Baka sayang, masasayang lang. Wala ako. Sige po, uwi ko na lang. Ayoko talaga ng mga chocolate, sabi ko. Iniwasan ko po mga chocolate Kasi nga po sabi ng dentist ko, wala na akong teeth. Pag maraming chocolate. So may ako Cholophobia.
Huwag na, Nyolo. Ay, sorry po. Baka nakagalit na si Ma'am Nia at si Papa. Ay, na nga po. Tapos, nakita ko to. Ito. Nakita ko to kulay puti. Eh, yun po. Lalambot din yan. Yun, ano? Kumay ko na rin po yan. 2 box. Ang lalambot din. Sarap! Jake! Tapos, eto na. May alak. Jake! BMT! May pundador. Dala ni Mami Lourdes. Sabi niya, huwag ka muna uuwi ha. Bakit po? May regalo ako sa baba. Ah, sige po. Ang baba ako. Jake, ang daming alak, pre. Ha? Para ito ha. Ito, pre ha. Hindi yan isa nasisira. Sandali lang, pre. Tapos may gold pa ako, Jake. Ano ba tong gold na chocolate na to? Jake, meron pa akong gold do. Ano ba to? Ano ba tong chocolate na to? May gold. Ang dami nito sa... Grabe, dami ko nito ngayon. Ewan ko ano to. Ito yata yung Italiano gold. Ferrari? Ano, Jake? 5 box to, pre. Mata Maynila. Ang gagawin ko dito. Ano, pre, oh. Dami kong ganito ngayon, pre. Layo eh. May nakalagay po, Jake Magnus. Siyempre, kaibigan ko kayo, tol. Hindi naman, may nireserba ako sa inyo. Magkakaibigan tayo, so, bibigyan ko kayo. Eto, alak nyo. Okay, sa ito. Siyempre, iniintindi ko yung kalusugan nyo. Ayokong masisira yung atay nyo. Ako na lang magsasakripisyo. Ayan ha, masisira yung atay nyo tsaka yung mga stopagus. Ayan ha, pare, lapit na ito, black level to. Ha? Gusto ko save kayo. Ako lang ang hospital. Ayan ha, para sa inyo to, hati na kayo dito ni Bata Maynila ha. Okay? Kaya mag-aaway. 2 kutsara, tig-isa kayo ha. Hindi, baka magkasakit pare Jason eh. Ayaw ko magkasakit sila. Ayan pare ha. Sarap. Jake Magnus. Jake Magnus. Ayan pa ako nito. Sarap. 5 box. Gawang sneakers. Bata Maynila, sorry tala. Okay. No. Yung 2 kutsara lang kayo ha. Yung health nyo. 2 teaspoon lang, okay? Harap. Muna ito. Dami ko na ito. Mami Lourdes, thank you ha. 6 to. Tarap. Kasing na naman Nyolo. Tarap. Tol, pag may event tayo, absenan nyo. Ha? Absent kayo. Ha? Pag may mga OFW, mga team abroad, huwag kayo pumunta. Ang pangit. Event. Nakakantok. Nakwenta? Kaya saan? Sa bahay na lang kayo, tol. Ako na lang representative natin. Boring. Boring. Nakakantok. Diyan na lang kayo, ha?
Si Chris Ulo, tol, huwag ka na rin pumunta susunod. Lahati pa eh. Pumura. Ano yun, nag-chat si Jake Magnus. Hayop ka, ano naman ginawa mo? Sabi ko, i-chat mo na si i-chat mo na si Ma'am Ninay, nahanap ko, tanga. Sinisente pa ako. Nahanap ka. Sabi, yung pasalubong mo, nandun pa. Dito, papadala ko to, Chupeng. Pare, lalalamog ko na lang, ha? Mahirap eh. Lalakihan ko na lang yung balot para kunyari excited ka, ha? Lalakihan ko. Lalakihan ko yung karton neto, pre. Para pagdating sa'yo sa New Year, uy, putik, may inumin na tayo. Hindi muna ako kwento kay Jake, ha? Inumin tayo, pare. Padala si pare Nyolo ko, Black Level. Pare, papadala ko to, Black Level. Hindi sabihin, Sir Joel. Strike na nga ako, pare. Sabi kasi ni Utol Chris, sabi yan, Yolo, mag-live ka. Bakit? Tirahin natin si Jake. Ay ko, bakit? Tirahin natin. Wala dito. Ayan. Then, pero seryoso, Utol, Batang Maynila, tol, magpagaling ka. Magpagaling ka. Tol, magpagaling ka. Huwag ka masyadong, huwag ka ma-stress sa mga, huwag ka ma-stress sa mga basher mo. Kagatin mo. Ako sa'yo, kagatin mo yung mga basher. Nai-stress daw siya. Huwag ka ma-stress, tol. Gusto mo ako, dyan, ako harap dyan sa mga yan. Hayaan mo sila mga EOD Impacto yan. Magaling ka ko na, mga Manila. Ako na baka ko mga Perero. Magaling ka, tol. Jake Magnus, okay lang ako dito. Huwag tayo pumunta sa mga reunion. Oy, happy New Year sa inyo, ha. I love you all. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.